Narito ang ika-12 kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi makapaniwala si Jacob sa sumunod na pangyayari sa buhay niya. Isang hapon kasi ay nag-text ang kanyang father-in-law niya na hintayin siya nito sa bahay niya. Na mga sandaling iyon ay nabuhayan siya ng loob. Tila ba magandang pangitain ang text message na natanggap niya sa kanyang biyanan. Nagmamadali siyang umuwi ng bahay at hindi niya natapos pa ang oras sa opisina. Hindi na rin muna siya nakipagkita kay Cynthia para sa meeting nila sa progress ng construction ng resort nila. Mabilis siyang sumakay ng kanyang sasakyan at nag-drive pa uwi sa kanyang bahay. Ang bahay nila na tila ba isang malaking kahon na walang buhay, madilim at puno ng lungkot. Pagdating niya sa gate ng kanilang subdivision, ay agad niyang tinanong ang security kung nagpunta na ang kanyang father-in-law at sinagot na nga nito na hindi pa. Natuwa naman siya at nauna pa siyang makarating para ihanda ang sarili sa paghihintay. At dahil naman sa kilala na ang matandang general ay patutuloyin na ito sa loob mamaya. Agad siya nagmaneho pa uwi at mabilis siyang bumaba ng kanyang sasakyan at nanatili siya nakatayo sa loob ng gate para hintayin ang daddy ni Royal. At ilang sandali na lang ang kanyang hinintay. Kumunot ang kanyang noo nang makita niya ang isang itim na battered van na papalapit sa kanilang gate. Sumilip siya at nakita niya ang mukha ng kanyang father-in-law na nakasilip sa bintana. Agad niyang binuksan ang gate ng kanilang bahay at hinintay niya na makababa ang general. Nagtataka man siya kung bakit isang lumang van ang gamit ng kanyang biyanan ay di na muna siya niyon pinansin. Hinintay niya itong lumakad papalapit sa kanya at sa kaniya ito binati ng halos 1-2 hakbang na lang ito mula sa kanya. Chief, ang magalang na bati niya rito at umatras siya para magbigay daan rito at makapasok sa loob ng gate. Pero nagulat siya nang may mga lalaking bumaba ng van at mabilis ang mga kilos nito na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Kasunod ng mga ito, si Uno. What's the meaning of this? Ang takang tanong niya sa kanyang father-in-law. We're here to get my daughter's thing. Ang sagot nito sa kanya at dire-diretsyong pumasok ito sa loob ng kanyang bahay. What? No, ang mariin na pagtutol niya. Kukunin ang mga gamit ng asawa. Kapag natuloy iyon, mawawalan na siya ng pag-asa na babalik pang muli si Royal sa kanya. Chief, huwag naman ganito. Ang pakiusap niya sa matandang general. Anong gusto mo? Search warrant? For what? Illegal drugs, a pussy in your closet, or a fucking womanizing deck? Ang mapang-insultong tanong nito sa kanya. Kahit anong dahilan, magagalugad ko ang loob ng bahay mo. Pero umiling ito, kawawa ang mga apo ko dahil nakaladlad ang mga baho ng tatay nila. Just because they have your surname. Nangilid na ang luha sa mga mata niya. Hindi, ang inaasahan niya ay pupunta ang kanyang biyanan para makapag-usap sila, para maipauliwanag niya ang side niya. Hindi ganito, hindi ganito. Chief, hayaan niyo muna ako makapagpaliwanag. Kahit sa inyo lang po. Ang giit ni Jacob. Walang namamagitan sa amin ni Cynthia. Nadatnan niya lang kami sa hindi. Kahit ano pa ang ipaliwanag mo, Jacob, it won't change my decision na kunin ang anak ko. Una, nakita ko sa aking mga mata kung paano mo unti-unting dinudurog ang puso at katauhan ng anak ko. She used to be sure of herself. She believed in herself. Pero nandahil sa mga ginawa mo, mga sinabi mo sa anak ko, tinaniman mo siya ng insecurity sa kalooban niya. At tumubo iyon at tuluyan na siyang nilamon. At ikaw ang gumawa niyon. Isama mo pa, unknowledgeable mong partner.
Ang galit na sagot ng dating PNP chief at halos manlaki ang butas ng ilong nito sa galit. At nagawi ang mga mata ni Jacob kay Uno. Si Uno na laging kasama ni Royal at ng mga anak niya. Jacob snorted and shook his head. At sinong ipapalit sa akin ni Royal? Si Uno na pumapapil na? Ang sagot ni Jacob. At tiningnan na masama si Uno na nantiling nakatayo at diretso rin ang tingin sa kanya. Lumingon ang daddy ni Royal kay Uno at humisi ito. Alam mo, magandang idea iyan. Total malapit naman siya kay Royal at sa mga bata. Ang sagot nito. Mabilis na umiling si Jacob. Hindi ako papayag. Sa akin ang mga anak ko at sa akin pa rin si Royal. Ang giit niya. Umiling ang general. Ang mga anak mo. Tumangutangong ito. Oo. Walang makakaagaw sa iyo sa mga anak mo. Pero siguradong may makikihati. Pero kay Royal, umiling ito. Hindi na sa iyo si Royal. Simula nang puruhin mo ang putang partner mo sa harapan ng anak ko, babawiin ko siya. Ang sagot nito sa kanya. Boys, unahin yung nasa kwarto. Halik kayo. Ang utos ng dating PNP chief at mabilis na nagsunuran ang mga ito sa kanya. Iniharang pa ni Jacob ang kanyang katawan pero itinulak lang siya ng mga ito at halos napaupo siya sa sahig. Chief, please, huwag mo pong gawin ito. Parang awa mo na po. Ang pakiusap niyang bumabagsak lang sa mga tengang kawali ng dating hepe. Napaupo na lang si Jacob sa sahig at sumandal sa dingding at pinagmamasdan na lang niya kung paanong hakutin ng mga tauhan nito ang mga gamit ng kanyang asawa. At hindi na napigilan ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Wala siyang pakialam kung pag-usapan siya o tawanan ng mga pulis na nasa loob ng kanyang bahay. Pero sa kaabalahan ng mga ito ay mukhang hindi siya nito pinapansin. Hindi niya alam na tanging si Uno lang ang nakamasid sa kanya. Pinagmamasdan siya nito kung paanong unti-unting nadudurog ang kanyang pagkatao at damdamin. Mabilis ang kilos ng mga ito at ilang sandali lang ay naisakay na ng mga ito ang lahat ng gamit ng kanyang asawa. At kung kanina ay napuno ang kanyang bahay ng mga abalang pulis, ngayon naman ay nakakabingi na ang katahimikan sa kanyang bahay. Mabilis siyang tumayo at sumakay sa kanyang sasakyan. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang sasakyan para sumunod sa kanyang father-in-law. Magmamakaawa siyang muli. Baka sakaling pakinggan siya ni Royal. Ang umaasang sabi niya sa sarili. At nang marating nga niya ang bahay ng general, ay muli niyang kinatok ang bakal na gate. Ayaw man niyang gumawa ng eksena, ay sumigaw na siya sa labas ng gate. Chief, Royal, ang palahaw niya. Mag-usap muna tayo. Mabilis na lumabas ang galit na daddy ni Royal. Jacob, kung wala kang kahihiyan sa sarili mo, isipin mo ang mga anak mo. Ang sabi nito sa kanya na halatang nagpipigil ng galit. Chief, parang awa niyo na po. Hayaan niyo lang sana ako na makapagpaliwanag. Ang giit niya. Huwag mong idamay ang mga apo ko, Altamonte, sa kahihiyan na ginawa mo. Ngayon, dahil binabalaan na kita, ang banta nito sa kanya. At iniwan na siya nito sa labas ng bahay at pinagsarhan ng pinto ng bahay. Naupo si Jacob sa labas ng gate ng bahay at napayukod ang kanyang ulo. Please, hindi sa kanya nangyayari ito. Please lang, sana panaginip lang ang lahat. Sana magising na siya sa bangungot na ito. Sandali pa siyang umupo sa labas ng bahay at dahil sa nakatalikod siya mula sa harapan ng bahay, ay hindi niya nakita na sumilip ang kanyang biyanan sa bintana at pilit siyang tinatanaw sa labas. Sa isang kamay nito ay hawak ang cellphone at may kausap ito sa kabilang linya. Maya-maya pa ay lumabas ang matandang general at lumapit sa may gate para pagsabihan siya. At nang tawagin ito ang kanyang pangalan ay mabilis siyang lumingon at tumayo. Altamonte, you really need to get your ash of my property and go home. I tell you, you have to ready yourself. Sandali itong huminto. May gustong kumausap sa'yo at umuwi ka na. Ang sabi nito sa kanya. You know,
After what you have done, I still have the piece of me that petty you. And you really need it this time. I hope you get through this. Para lang sa mga apo ko. Ang huling sabi nito sa kanya bago ito mabilis na naglakad pabalik sa loob ng bahay. Kunot ang noo ay nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito. May gustong kumausap sa kanya. Sino kaya ito? At bakit kaaawaan siya ng daddy ni Royal? Mabigat man ang loob ay naglakad siyang papalapit sa kanyang sasakyan at pumasok siya sa loob at parang tuod siya na nagmamaneho pabalik ng kanyang bahay. Matagal pa siyang tumayo sa harapan ng kanyang bahay. Nanlalambot ang buo niyang katawan. Hindi na niya kayang pumasok pa sa loob ng kanyang bahay. Isa na lang itong instructor na walang buhay. Napabuntong hininga siya pero naalala niya ang sinabi ng daddy ni Royal na may kakausap sa kanya. Kaya ayaw man ay napilitan na lang siya na pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kusina. Naalala niya ang kusina na iyon na puno ng buhay. Nakita niya si Royal na nakatalikod sa kanya. Nakataas ang gulo-gulo na kulot na buhok nito habang nakaharap sa may kitchen counter at abala sa pagluluto ng pagkain ng mga anak. Nagawi ang mga mata niya sa dating busy at maingay na dining table kung saan naroon ang kanyang mga anak na nakaupo at maingay na magkukwentuhan ng mga pangyayari sa school. Pero ang mga upuan ay nanatiling nakaayos at hindi na nagamit. Ang mga high chairs kung saan naroon ang kanyang dalawang maliliit na anak ay nakaupo ay ngayon ay nasa tabi na at hindi na nagagamit. Malungkot at tahimik ang buong kabahayan. Kumuha siya ng beer sa loob ng ref. Binuksan niya iyon at mabilis na tinungga ang laman. Sumandal siya sa kitchen counter at natuon ang kanyang mga mata sa kitchen aisles at naalala niya ang umagang inihiga niya roon sa Royal para tikman ito at bago sila nagniig. Royal, ang sambit niya at pumatak na naman ang luha sa kanyang mga mata. Isang malalim na hininga ang pinakawala niya at inubos niya ang laman ng lata. Hindi niya alam kung magagawa pa niyang pumasok sa loob ng kanilang kwarto at mahiga sa kama nila ni Royal. Labis lang siyang nangungulila sa asawa. Muli siyang kumuha ng beer nang maramdaman niya ang kanyang phone sa bulsa na nag-vibrate ito. Agad niyang dinukot ang kanyang telepono sa harapan ng bulsa ng kanyang pantalon. Tiningnan niya ang numero na naka-flash sa screen ng kanyang telepono at nang makita ang pangalan na tumatawag ay kinabahan si Jacob. Huminga muna siya ng malalim bago niya ito sinagot. Pa, ang bungad na bati niya pero pinutol iyon ng galit na boses ng kanyang papa. What the hell is going on? Ang galit na pungad na tanong nito sa kanya. I don't know. What you mean, Dad? Ang balik tanong niya. Don't play dumb on me. God, ganito ba ang pagpapalaki namin sa'yo? Ang giit nito. Pero hindi siya sumagot at nanatiling tikom ang bibig. You know what? We just saw a picture of you on internet. And guess what? The caption was gorgeous family. Ang sabi nito. Walang masama, hindi ba? Kasi nakasama kayo sa mga listahan ng mga gorgeous family. At may mga litrato. And lo behold, gorgeous family. Pero hindi si Royal ang nasa litrato na kasama mo. Who the hell is she, Jacob? Ang galit na tanong nito. Naguguluhan si Jacob. Picture? What picture? Ang naguguluhan na tanong niya. Oh, talagang estupido ka. Pero para maalala ng walang laman mong utak kundi babae. Nasa mall kayo at kasama mo si Brit at ang babae mo. Ang galit na sabi nito sa kanya. Naalala ni Jacob noong nag-shopping sila. Si Brit ang kasama niya at si Cynthia. Hindi niya akalain na lalabas iyon sa internet. Bakit wala malang siyang nabalitaan tungkol doon? Ang takang tanong niya. Matagal na yun, Dad, at nagkamali lang kung sino ang naglabas ng pictures na iyon. It was just a misunderstanding. She was my business partners. Yeah, I know about the fucking business ventures of yours. Ang galit na sagot ng daddy niya. Tinawagan ko ang daddy ni Royal and I know everything. Your mom knows everything.
and she's crying her heart right now. And we have to take your lola to the hospital dahil tumaas ang dugo nito. Muli na namang kumirot ang puso ni Jacob nang marinig ang nangyari sa dalawang babae na pinakamamahal din niya. Nalaman namin ang nangyari kay Royal. Naaawa kami sa nangyari kay Royal at ikaw ang may gawa nito. Gustuhin man namin na pumunta ngayon para damayan ang mga bata at si Royal ay hindi namin magawa dahil nasa ospital kami ngayon at binabantayan ang lagay ng lola mo. Gago ka! Ang galit na sigaw ng daddy niya. Pa, ano bang gusto mong patunayan sa pagpasok mo sa negosyo na iyan ha, Jacob? I just wanted to prove that I could build a business of my own. Ang giit ni Jacob. Iyan ba ang gusto mo? Pagbibigyan kita. Simula bukas, hindi ka na CEO ng Altamonte at Solea Corporation. Magsimula ka ng negosyo sa gusto mo. Galing sa sarili mong pera. Wala na kaming pakaalam sa'yo. Ang galit na sabi nito bago nito pinutol ang usapan. Napabuntong hininga na lang si Jacob. Paano na ang mga anak niya? Wala siyang pagkukunan ng income dahil papalabas ang pera niya dahil sa construction ng resort. Napapikit na lang si Jacob. With a heavy heart, he dialed a number. He needed someone to talk. Hindi na niya kakayanin ang sunod-sunod na dagok sa kanya. Yes, ang sagot sa kabilang linya. Where the hell is Royal and the kids? Ang galit na tanong ni Destine pagpasok nito sa kanyang bahay at walang mga maliliit at masasayang mga pamangkin na sumalubong dito. Beer, ang tanging sagot ni Jacob habang nakaupo ito sa may sofa at nakakalat sa coffee table ang mga lata ng beer. Damn you, Jacob. Huwag mong sabihin na tinuluyan mo ang babaeng iyon. Ang galit na sigaw ni Dustin, and with tall long strides ay nasa harapan na niya si Dustin na nakatayo ito with his hands on hips. Matamlay siyang tumingala sa pinsan niyang mukhang anytime ay lalamunin siya. Tinungga niya muna ang beer sa lata at inubos iyon. Saan mo nakita yan? Sa internet? Ang walang ganang tanong niya habang nakaupo siya sa sofa at isinandal niya ang kanyang ulo at likod sa cushion box rest. Umiling si Dustin at naupo rin ito sa kanyang tabi. Kumuha ng isang beer in can at binuksan iyon. Lumagok muna siya ng beer bago nagsalita. We saw you at the mall, Jacob. Ang mariing sagot ni Dustin sa kanya. Me and Royal. Biglang napatingin si Jacob kay Dustin. Walang nabanggit sa Royal ng tungkol dito. Papunta kayo sa isang coffee shop. Gusto ko sanang lapitan kayo at kumprontahin dahil sobrang galit ang nararamdaman ko, Jacob. Pero si Royal, ang asawang pa mismo, ang umiwas sa inyo. Ang sabi ni Dustin. Napapikit na mahigpit ang mga mata ni Jacob at naisip niya sa Royal ang reaksyon nito. Ang sakit na nararamdaman nito noong mga panahong iyon. Inalis niya ang kanyang likod mula sa pagkakasandal niya sa sofa. Ipinatong niya ang kanyang dalawang siko sa magkabila niyang tuhod para itukod iyon at pinadaan niya ang mga daliri sa kanyang buhok. Anong nangyari, Jacob? Ang mahinang tanong ni Dustin na bahagya siyang tiningnan nito. Kinusot ni Jacob ang kanyang mga mata at tuminga siya ng malalim bago niya ikinuwento ang mga nangyari. Sandali pa siyang tumigil sa pagsasalita para huminga at pigilan ang mga luhang muli, pero baliwala ito. Pumatak pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Taimtim lang na nakinig sa kanya si Dustin habang umiinom ng beer. Walang ekspresyon ang mukha nito kahit pa natapos na ang pagkukwento niya at di muna ito nagsalita. Napabuntong hininga muna si Dustin. You should terminate the partnership, Jacob. Ang sabi ni Dustin. Isang gulat na tingin ang ibinigay niya kay Dustin at napailing siya. Hindi iyon pwedeng mangyari. Ang sabi niya sa sarili. Bakit ka umiling? Ang takang tanong ni Dustin sa kanya na halatang hindi nito nagustuhan. Di niya pagsang-ayon sa suhestyon nito. Sana ganun lang kadali ang lahat. Ang giit ni Jacob. I can't. Ang mariing sagot niya at kita niya ang galit sa mga kulay abo ng mata ng pinsan
na di niya inaakala na magiging sandalan niya noong una at ngayon. What the fuck are you saying? You can't. Ang galit na tanong ni Dustin sa hindi na makapaniwala sa sinasabi niya at sagot rito. Nababaliw ka na ba? Well, siguro nga oo. Dahil kung nasa katinuan ka, malamang kasama mo pa ang mag-iina mo. Ang giit pa ni Dustin. Hindi sa ganun, hindi sa ayaw ko talaga. Kaso, inalis na ako ng papa sa kumpanya. Ang sagot niya kay Dustin at nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Why? Nalaman na nila. Hindi naman talaga sinasandya ni Chief na ipaalam. Kaso may nakarating lang na litrato kina papa. Ang malungkot na sabi niya sa pinsan. Kaya mo ba ako tinatanong tungkol sa internet? Ang tanong muli ni Dustin at tumango-tango siya at saka muling uminom ng beer. Dam, sigurong broken-hearted ang pamilya mo. Ang sabi ni Dustin sabay inom sa lata ng beer. Nasa hospital si Lola. Ang matipid niyang sagot. And Dustin only clacked on his tongue. Ano bang pumasok sa kokote mo, Jacob? Ang inis na tanong ni Dustin sa kanya. I just wanted to prove that I could start on something on my own. Ang napapagod niyang sagot dahil nga sa iyon lang talaga palagi ang itinatanong sa kanya. Prove what? You cannot have everything, Jacob. Ang giit ni Dustin. Pero umiling ito. No, I'm wrong. You already have everything. Ang mariing sabi nito. You have a beautiful and loving wife, beautiful children, and a successful business. Ang giit pa nito sa kanya. Marahan na pabuntong hininga si Jacob. Alam naman natin na hindi naman talaga ako ang napili para mag-manage ng negosyo. Alam naman natin, I'm not the first choice. Jacob argued. Dustin shook his head. It's like he said something stupid. There was no first or second or 100 choice, Jacob. Because it has always been you. Ang mariing sabi nito sa kanya. Jacob just stared at him, dumbfounded. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula sa bibig ng kanyang pinsan. Marahas din na pabuntong hininga si Dustin. Napaka-happy-go-lucky mo kasi. Hindi ka nagsiseryoso. But your dad saw your potential, Jacob. It was all rose na ako ang napili ng tito. Ang pag-amin ni Dustin. Jacob shook his head. Hindi siya makapaniwala. At kahit papaano ay isang matipid na ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Pero baliwala na iyon ngayon, hindi ba? Baliwala na ang lahat. I still can't back out, Dustin. Halos lahat ng funds ko na ilabas ko na. And just imagine the fine that I have to pay from breach of contract kapag nag-back out ako. Jacob argued. And andiin pa niya. Wala namang kasalanan si Cynthia. Bakit siya madadamay? Pati ang negosyo namin. Ang giit ni Jacob. Dustin sighed out of frustration. Napatingala pa ito at napasabunot ang kaliwang kamay sa buhok nito. Are you stupid? Hindi makapaniwalang sagot ni Dustin. The hell with you. Wala naman kasi akong gusto kay Cynthia. She's just a business partners. Ang giit ni Jacob. And what about her? Ganun din ba ang turing niya sa'yo? Isang business partners lang? Ang hamon na tanong ni Dustin sa kanya. Of course, yes. Alam niya may pamilya na ako at disenteng babae si Cynthia. Ang giit nito. Bulag ka kung gayon. Ang umiiling na sagot ni Dustin at hindi na siya sumagot at itinuloy na lang ang pag-inom ng kanyang beer. Din bakit mo pa ako pinapunta rito? Gusto mo bang humiram ng pera? Ang tanong ni Dustin. Umiling siya. No, I still have some savings. It's just that kailangan ko lang mag-succeed sa business namin dahil nakasalalay na ang future ng mga anak ko rito. Ang sagot ni Jacob at napabuntong hininga siya. Gusto ko lang nang may makausap or umaasa ako na baka pwede mo akong tulungan na makausap si Royal. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin dahil umiling si Dustin. Jacob, what? Another kidnapping attempt? God, we're getting old for these adventures. And kaibigan ko na ang daddy ni Royal. I'm not going to betray him and Royal. Ang sagot ni Dustin. Pero ako, oo. Dahil ginusto mo yan. I was talking you
out of it, right? Pero gago ka pa rin, ang sagot nito sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog ang kanyang phone. And parang hindi na siya nagulat nang makita niya ang pangalan ng caller na naka-flash screen sa kanyang telepono. Jacob sighed and excused himself kay Dustin at sinagot niya ang tawag. Dave, ang matipid na bungad niya sa matalik na kaibigan. What the hell is going on, Jacob? Ang alalang tanong nito sa kanya. Elise was getting worried about Royal. Ilang araw na daw niya itong tinatawagan pero hindi ito sumasagot. Alam mong buntis ang asawa ko at hindi dapat ma-stress. Ano bang nangyayari? And to make the matters more exciting, I just received a call from your dad na hindi na ikaw ang CEO for the Altamonte sa ating kumpanya. And your dad asked me to supervise the whole corporation for a while. And I'll ask you again, what the hell is going on? Ang galit na tanong ng kaibigan. Marahas na pabuntong hininga si Jacob. I'll be there tomorrow, Dave, and I explain everything personally. Please, tell Elise that Royal is okay. Ang tanging sagot niya sa kaibigan. Jacob, I'm worried about you. Ang mahinang sabi nito. Thanks but don't be. I'll be okay for now. Ang sagot ni Jacob bago nito pinutol ang usapan nila ng matalik na kaibigan. How's Royal? Is she really okay? Ang mahina at talalang tanong ni Dustin na halata sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Jacob sighed at naalala na naman niya ang sinabi ng mga anak at namuo na naman ang luha sa kanyang mga mata. Umiling siya. I really don't know, Dustin. Pero sabi ng mga anak ko na hindi lumalabas ng kwarto ang mami nila. Ang naluluhang sagot niya. Shit, ang bulong ni Dustin. Mabilis nitong inubos ang beer sa lata at tumayo. Well, it looked like you're okay, Jacob. Dahil sa nakapagdesisyon ka na sa sarili mo. I'm going to check on Royal. Dahil siya ang mas nangangailangan ng lubos na atensyon ko ngayon. Ang galit na sabi ni Dustin bago ito naglakad patungo sa pinto. He swung open the door and went out quickly. At muli na namang nabalot ng kalungkutan ang buong bahay. Nagising si Royal nang marinig niya ang malakas na iyak ni Brenna sa labas ng kwarto. Ilang araw na siyang nakahiga na lang at hindi lumalabas. 2, 3, 5, hindi na niya alam. Tila kasi tumigil na rin ang oras para sa kanya. Hindi na rin niya nakikita ang 2 maliliit na anak sa labas na rin ang mga ito natutulog. Hindi niya alam kung sino ang kasama nito sa gabi sa pagtulog ng mga ito. Ang daddy niya kaya, si Manang Rose, ang tanong niya sa sarili. Mas lalong lumakas ang mga palahon ni Brenna. Narinig niya ang pilit itong pinapatahan ng kanyang daddy. Naririnig niya ang boses nito while he tried to soothe and calm his granddaughter. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang damdamin nang marinig ang malakas na iyak ng anak. Ano na bang nangyayari sa kanya? Hindi siya dapat nagkakaganito. Ang giit niya sa kanyang sarili. Ang pagdaramdam niya ng nangyari sa buhay niya ay ang mga anak niya ang nagdurusa. Nakaramdam na siya ng panlulumo at pagsisisi. Unti-unti siyang bumangon at tumanaw sa bintana. Madilim na, marahil ay gabi na naman. Tama ba ang ginagawa niya? Tama ba na magdusa ang mga anak niya? Dahil sa napabayaan niya ang mga ito. Dahil lamang sa kasalanan ng ama ng mga anak. Hindi. Hindi siya dapat manatili na nakalugmok. Oo, nasaktan siya at nagdusa na siya. Pero hindi siya dapat manatili sa pagkakadapa niya. Kailangan na niyang bumangon. Tumayo siya at naglakad papalapit sa vanity table. Itinukod niya ang mga kamay sa magkabilang dulo ng lamesa at tiningnan niya ang sarili sa salamin. Maitim at malalim na ang paligid ng kanyang mga mata at tumpak na ang kanyang pisngi. Ang dating natural na kulay rosas niyang balat ay maputla na ngayon at halatang malaki ang binawas ng kanyang timbang. What are you doing, Royal? Ang bulong niya sa sarili. Hindi ka ganito. You're a fighter. Ang sabi niya sa sarili
habang kinakausap ang kanyang imahe sa salamin. Naisip niya habang siya ay nagdurusa at lumuluha. Ang asawa niya at ang babae nito ay malamang nagdiriwang at masayang magkasama. Naalala niya ang sinabi ni Cynthia noong nasa mall sila. Nag-enjoy daw ito sa rest house at muling bumalik sa kanyang isipan ang naabutan niyang eksena sa kwarto nila. At unti-unting nawala ang sakit at dusa sa kanyang puso. Mabilis itong kinain ng galit. Galit para sa dalawang ahas sa buhay niya na sumira na masayang pamilya ng mga anak niya. At galit sa sarili dahil hinayaan niya na lamunin siya ng dusa at napabayaan niya ang mga anak. They wanted you to be a bitch, Royal. You'll show them what a bitch you are. Ang malakas na sabi niya sa kanyang refleksyon sa salamin. Itinali niya ang kanyang buhok at nagpalit siya ng damit at tumayo siya sa harapan ng pinto. Huminga muna siya ng malalim bago niya binuksan ang pinto at tumakbang papalabas ng silid.